we sit, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Through the years, the mugs might crack. Nagkape ka na ba? Pagulat, wala man lang Wala pa cue. ba? Ilabas ang tasa at Magkwentuhan. Ako nga pala si Franz. ako si Donna at welcome sa pagbabalik. Wow, pagbabalik ng Tambalang hindi pinag-isipan. tambalang hindi naman pinag-isipan pero pag-uusapan natin naman. yan. Tara, kape. Binawal. It's been a long while. It's been a long weekend. Been a long week. Okay naman audio natin. Yung music. Konting lakas lang. Konting lakas. Music. Konti. Ano kaya? Volume. Pag-images ko. Yan. Wala pa nga eh. Sound check lang muna. Kumusta kayo mga kaibigan? Okay na. Hindi pa lumalabas. Ganun mo yung ano mo. Ay, ganun mo. Ay, Ganun nga eh. Lalo mo na plinat. Okay na. okay na. Okay na. Okay. Kumusta? Ikaw? Kumusta ang linggo? Ang linggo ko ay minamalat. Grabe, hindi pa nagsisimula yung klase. Ganito na yung boses ko, lumalaban. Kasi naulanan ako, tapos nung brigada, sobrang pagod. Kasi may seminar, kadami pang ganap. So, ang daming ganap, tapos nagbibrigada ka. Nag-uulan, sa init. Kaya grabe, first week pa lang, ganito na agad yung boses ko. Pag nga naririnig ko ng mga co-teacher ko, sabi, so, kaya mo pa ba? Akala nila, naging ganito yung boses ko kakasaway. Hindi. Pinahinga ko yung boses ko ng itong week na to para, kasi pag hindi, hangin na lang ilalabas. Eh, yun na nga yung, may time na nga na gano'n na lumalabas. Oo. Na nagsasalita ako ng, iniipit ko na lang yung boses ko para magka-boses kasi wala talaga lumalabas. Tsaka may part sa akin na ayaw na kita pagsalitain. Kasi halos wala na talagang lumalabas. Oo. Ngayon nga, medyo ano pa eh. Husky pa husky talaga. pa. Ang laki ng boses. Gara. Parang ganito rin ako last year. Pero hindi first week. Naging ganito rin yung boses ko last year. Kakasaway talaga yun. Yun yung totoong kakasaway. Siguro 3 buwan akong ganito. Sana maging okay na next week. So, Kumusta ako? Siyempre, first week, kapiktado din ako sa first week ng pag-umpisa ng klase. Siyempre, almost 2 months din na kasama ka namin ni Elijah. Tapos, ito, naninibago ulit kami ni Elijah na wala ulit nanay dito. Sa tuwing umaga, hinahanap pa ni Elijah. Kahit aware naman siya na papasok ka, pero sasabihin niya, where ang nanay? Where nanay? Parang ang hirap na mag-explain sa kanya na, nandyan lang, bumili lang. Pero basta sinabing, School. nasa school si nanay, Alam niya na. tatahimik na siya. Tapos, Madali namang kausap niya. tatanungin niya lagi. Tsaka kunyari lang yung hinahanap ako. Cellphone lang. Hinahanap niya, hindi ako. Tatawagin niya lagi, nanay, Jollibee. Alam niya, kasi nga, di ba, lagi tayo nagpupunta dati. Jollibee. Kaya alam niya, nandun ka. Always siyang nag-expect sa school. Always siyang nag-expect na pag uwi mo, may Jollibee ka. Diba?
Either hinahanap niya ako para kunin niya yung cellphone ko or nag-expect siya ng May salubong. Marunong na yun, no? So, yun ang week. Ang week natin. Challenging tong week na to sa students, sa parents, saka sa teachers talaga. Kasi tama ka, almost 2 months yung bakasyon. Dami nangyari, nakapagbakasyon, nakapahinga yung iba. Tapos biglang boom. Tsaka kasi, di ba, uninterrupted yung vacation niya. Kaya mabibigla talaga. Oo. Totoo, para sa teachers, after almost 2 months pahinga. Nasa bahay lang talaga, bakasyon, Tapos biglang pasok ng Seminar. June 1. Actually, hindi pa nga agad June 1, hindi pa nga required masyado. 15 days or 16 days lang yung preparation sa sa Pag-open ng sa balik school year. Oplan balik eskwela. Tapos yun nga, may kasabay pa yung mga seminar. Talagang nabigla din yung pero Nabigla yung katawang lupa. Oo, yung katawan. Tapos yun nga, yung sabay kasi yung panahon. Hindi mo ma-worry kung uulan. Oo. Pang okay na sige, straight na mainit. Okay pa yun. Pero yung sasabihin mong kukulimlim, araw, Oo. tapos biglang uulan, tapos araw na naman. Yung malakas makasakit. Ay, nako. Kaya dapat always ready na vitamins. Yeah. May vitamins lagi. Kaso nga, kung kailan ako ng vitamins, may pa ako. May sa dugo. Doon naman, ewan ko ba. Siguro talagang, ko rin yung sarili ko eh. Pinilit ko din talaga. Saka yung yung pintura, Oo. saka yung barnis, yung alikabok. Kayo ni Elijah, sobrang sensitive ng ilong niya sa sa mga ganung Amoy. bagay, sa amoy. Kanina nga lang, di ba, yung pang ng lamok. Katul. Ilang minuto lang, wala. May buwabahin na sa inyo. Oo. Ayun na. So, mga ganap ng students, ng parents, at teachers tuwing first week of school. Yan. Mga nangyayari. Ikaw ba, ano yung mga naaalala mong mga eksena nung nag-aaral ka pa? Mula natin nung kinder. Anong unang memory mo nung nag-aaral ka? Tuwing pasukan? Or before pasukan? Ano yung mga Ang pinaka naalala ko talaga, yung bibili ng gamit sa school. Kung naalala mo pa yung expressions. Yun yung parang pinaka naalala national. ko. Na bibili kami ng gamit. Tapos, pagkakasyahin lang ni mami at ni daddy yung budget nila pambili ng notebooks namin. Kasi dati wala. Hindi ko sure Expression. kung meron ng... Saan may expressions? Dito ata sa may bandang Sa bayan. natin. Hindi ko na matandaan. Pero alam ko may expression or expressions card. Parang naaalala ko yan, second floor. Dito sa may bandang Jollibee. Jollibee may Sa, na naging HBC. Basta hindi O ko save na ngayon. hindi ko na matandaan. Basta yun. Tapos yun, limited nga yung budget namin kasi 3 kami nag-aaral nun. Ako, si ate. Tapos, yung bilang na notebooks, kailangan muna ni mami tsaka ni daddy alamin kung tagi-ilan. Pero budget talaga yung mabudget yung pera. Tapos, mga alaala, may nagtatahi ng Notebook. tinatahi yung notebook. Taga-tahi nun si ate. Oo. Tapos by color pa yung notebooks dati, di ba? Red, Depende sa subject. Ganun. Tapos, yun, since nga binabudget, kasi wala naman dating, hindi ko sure kung may nagbibigay na dati ng notebooks from government. Meron sa Valenzuela, sa Malabon. Yan, pero dito sa May Kawayan, wala pa noon. Noong time namin. Meron. Bakit sa amin wala? Di rin ako nakatanggap. Pero may mga... Pero siguro nga naman, meron na. Siguro yung pili lang. Tapos, yung mga bags ko noon, hindi siya bago, mga bigay-bigay lang din. Tapos, sige, baka maubos, ikaw naman. Sige lang, go lang. Mamaya na. Baka maubos namin eh. Pag balik sa eskwela, palengke lang kami. Expressions. Palengke lang naman kami. kasi yun. May card kasi nun. Oo nga. Sayang din. Expressions. Tapos, naalala ko nun si Antelina. Kasi ewan ko ba,
Ang dami namin nun, pero bumibili siya ng mga gamit namin. Oo. Naka-support siya sa Oo, inyo. sinusuportahan niya kami. Ang dami namin nung magpipinsan kahit pa paano meron siyang bibili niya kahit pa paano kami ng notebook. Kahit hindi kompleto, at least meron kaming makakatanggap kami. Iba sa amin, naalala ko nung sa Antilina, binilan niya ako ng sapatos sa Jackman ba yun? Jackman, basta ano siya, bilihan siya ng sapatos sa Monumento. Tapos binilan niya rin ako sa Expressions. Parang gano'n, basta naalala ko rin nung hindi ako lang din naalala yung Expressions. Pero kami ni Mama, tsaka ni Papa, talagang palengke lang. Tapos yung sapatos namin, meron dyan sa may Santo Niño. Ano siya, yung, sila lang yung gumawa ng sapatos. Oh? Parang Marikina, parang gano'n. Parang yung doon sa may Bulak, sa may commercial, na meron doon sapatos na sila. Doon din, meron din. Nalala ko nung binili sa akin ni Mama yung sapatos, ang laki nung pabilog siya. Yung makakagalaw talaga yung paa mo. Naalala ko yun. Tagal ko naging sapatos yun hanggang High school. grade 4 hanggang grade 6. Oo, naging sapatos ko pa siya nung grade 7, nung first year high school ako. Speaking of sapatos. Diyan nahihirapan si Mami sa akin pagbili ng sapatos. Haba ka. Dati kasi, natatandaan ako yun, yung kukuha ng papel, isi-trace yung paa mo para kung hindi ka man makakasama. Ginawa na ata sa akin ni Mami yun. Pero, masyadong maliit or sakto lang. Pero ako kasi, pihikan ako sa sapatos. Gusto ko nakakagalaw talaga yung mga daliri ko sa loob. Di ba nga may talent ako, yung hinliliit ko na ipapatong ko dun sa tabi niya. Gusto ko, ganito siya. Ganyan. yan. Gusto ko napapaikot ko yung daliri ko, yung hinliliit ko doon. O kaya na ipapatong ko. Kasi parang feeling ko, pag di ko siya nagagawa, na feeling ko yung pa ako mismo yung may claustrophobic eh. Or claustrophobia. Hindi ako eh. Kaya, yun, Claustrophobic yung ikaw na. Nabanggit mo kasi sapatos. Ako hindi ako nakakapili ng sapatos. Although marami akong gustong design ng sapatos. Siyempre nakikita ko sa mga klase ko. Saka yung pag tinitignan ko yung yearbook ng mga pinsan ko sa St. Mary's, tinitignan ko talaga yung mga sapatos ng mga nasa harap. Ay, maganda naman sapatos sila. Ay, gusto ko ganda sapatos. Saka yung brochure ng Avon, Natasha. Oo, yun, sapatos. Natasha Sara Lee. Hanggang tingin lang ako, binabrowse ko, gusto ko to. Pero pag binilan ako ni Mama, hindi ako makakapili. Kasi, Kung ano yung pasok sa budget. oo, yun lang. naman talaga. Tapos, binabilan ako ni Mama ng sapatos sa Natasha. Boots. Oh. Tagal ko rin naging sapatos yun. Naging uso kasi yun yung boots. Yung low cut lang na boots. Nabilan ako ng boots sa Natasha. Tulugan. At saka, sapatos. Rubber shoes din. Saka yung rubber shoes na may gulong. Nagkaroon ako nun. Gusto yun dati. Sumilaw. May gulong. Pero naman ako kay Mama. Kahit paano, ano yung mga uso, kahit paano, nakakabili-bili naman. Pag may trabaho si Papa, saka malakas pa pasada nun. Gano'n naman yung mga magulang na hanggat kaya nila. Hanggat alam ng ikakasaya ng mga anak nila. At saka nung pag enrollment, malalaman mo na kung ano yung mga kailangan bilhin. Bukod sa notebook mo, sa bag mo, sa sarili mong gamit, kailangan mo magdala ng plastic cover, cartolina, Manila paper, floor wax. Yung iba pag big time, may walis, may tabo, may timba, may envelope, brown envelope na short, na long, plastic envelope na short, na long. As in, kasi, siya, ilalagay sa room. As in, makikita mo talaga sa room. Kumbaga, stock. Oo, stocks yun ng room. Hindi na mismo ng stock ng anak mo eh. Stock na yun ng buong room. Oo, gano'n naman talaga kasi dati. Ngayon kasi, feeling although may nakalaan talagang budget. Pero, mas ngayon mo ata maramdam yung hirap ng buhay eh. So yun, so nakapasok na. Sa first day, anong nangyayari sa first day sa mga estudyante? Naalala mo? Siyempre mabait. Mabait. Saka amoy pintura yung classroom. Kasi, Amoy bagong pintura. ang pinaka naalala kong first day sa akin, first year high school na. Kasi, nung kinder ako, hanggang grade 6, fix na yun kami na magkaklase. Wala kasi sa aming sectioning, since maliit lang yung langka. Walang sectioning noon. Ngayon, alam ko may sectioning na eh. Kaya kung sino yung kaklase ko nung kinder, possible na yun na di makaklase ko hanggang grade 6. Nung high school, yun kasi malaking school na yung pinasukan ko, kahit pa paano. Talagang pili lang, wala pa ata sa 10 yung kaklase kong LM na kaklase ko nung naging kaklase ko nung high school. Siyempre, bait-bait.
Tsaka kapaan. Mm. Kapaan. Kung sino yung mga ka-jive mo. Oh, mas ramdam mo yung first day of school ng high school, no? Mm-mm. Mas memorable siya. Kasi, di ba? May isip ka na kahit paano. Oo. Nagmamature ka. Tsaka panibagong school kasi talaga siya. At ikaw na lang. Mm-mm. Wala nang naghatid sa'yo. Oh, wala na. Ikaw ba nung high school ka ba? Hinatid ka pa? Hindi, pero may service ako na. Wow. Hindi, kasi syempre, malayo din. Ang service ko nun dati si yan si Kuya Nestor, tatay ni Christian. May tricycle kasi sila dati. Siya yung nag-aatid sa amin. Mm. Tsaka nun, first time mo pang umaga, ang aga lang pasok mo, 6 pa lang dapat nasa school ka na. Tapos feeling mo, medyo nakataas-taas ka na kasi hindi nakakataas sa buhay. Ibig sabihin parang nagmamature ka na, ganun. Ang sarap lang balikan. Oo nga. Ako hindi ko maalala kung hinatid ako ni mama, pero hinatid ako ni papa. Siyempre, Kasi- nakabike. Kaya sidecar. Pero sa labas lang ng gate. Wala na. Hindi nga ako ata hinatid ni mama. Hmm. Oo nga. Para ako nga lang din nag-enroll sa sarili ko eh. High school ako. Tapos, hindi ko maalala yung first day, pero iba-iba yung feeling pag high school. Nakaka-excite, na nakakaba. Pero masaya. Mm. Kasi iba yung paligid, talagang mamasyal ka. Eh, laki ng school eh. Laki ng MHS. MNHS. Oo, mamamasyal ka talaga. Tapos pupunta ka sa building, kada floor, titignan mo gano'n nakataas, kung nakakalula na ba. Ganun. Sa amin kasi second floor lang. Nandun kasi may fourth floor. Tapos pag umuulan, ganyan. Kasi makikipagsiksikan ka dun sa Jollycon. Yung tinatawag Jollycon. Grabe. Ayun. Ano pa ba? First day ko. Yun, syempre, bago yung school, bagong community, bagong teachers din. Mm-mm. Kasi nung elementary, fix kami kung sino yung teachers. Ay, nung elementary kami, walang ikutan. Kayo ba? Nung elementary kayo, may ikutan. Meron ng grade 6 tsaka grade 5. Kami from grade 1 to grade 6 wala. Kung sino yung teacher namin, Yun eh, self-control. siya na mismo, self-contained. Mm. Ayun, doon ako parang nabigla ako na, nagpapalitan pala ng teacher. Mm-mm. Grade 5 na. Tsaka yun, section 1, yung matatalino. Kasi halo-halo na kayo doon. Mm. Pero masaya din kasi ang dami ka matututunan. Wow. Ang dami High school. matututunan. First day. Oo nga, no. Ang daming adjustment talaga. Hindi lang matututunan na kalokohan din, ang dami din matututunan. Kasi kumbaga lumawak yung network mo, kumbaga. Tayo mo makikilala. Mga Hindi lang sa classmates mo eh. Sa ibang section pa. Tapos yung mga schoolmates mo pa. Yan. first week pa lang, no, may crush ka na. Mm. Tapos makikilala mo na siya. Tatawa ka na lang. Siya crush. Di pala. Mayabang pala siya. Ganun. Mm. Ang ganun. Saka yung pag-transfery, ang connotation, matalino. Lalo na pag galing ng private. Mm-mm. Ganun. May transfery. Ayan. Mga ganap ng mga magulang. Magulang. Sa first week. Sila din excited eh. Oo, syempre. Talagang sila yung gigising ng maaga. Sila yung puyat. Oo, siyempre, pinagluluto ko ng agahan niya. Mm-mm. Ang usually ata lagi kong agahan, hindi man niluluto. Usually pancit canton eh. Kasi mabilisan. Tapos, si mami, isa pa yung lagi niya nireklamo. Magluluto ako agahan, hindi na ako makain. Kasi kami hindi kami sanay sa agahan. Kaya, hindi na siya ganun nag-aabala. Pero yung mga first week, second week, yan, abala talaga siya. Plancha ng uniform ko, ganyan. Ang nangyari na lang, basta nakaplansya na yung uniform ko, ako na bahala. Papasok na ako, basta iniiwan na ni daddy yung baon ko kung saan man nakalagay dun sa nilalagyanan. Tapos hindi ko na sila ginigising. Kasi parang, nahiya ako mga abale. Basta magpapaalam na lang ako na alis na ako. Mm-hmm. Yun. Ako rin hindi nagluluto si mama ng kanin, ganun. Hindi rin kasi ako sanay ng kanin sa umaga. Basta may tinapay. Tinapay talaga. Kape. Yun, ako kape. Tinapay, kape. Pero nung bata-bata pa ako, hindi pa ako nagkakape nun. Gatas sa umaga. May hamon gatas. Oo, tas sausaw. Sausaw kape, ganun.
Pero yung ano talaga, nostalgic talaga yung kanin. Kanin sa kape. Sarap yun. Yung black coffee, Kanin sa Walang kape. gatas. Mas gusto ko yung black coffee. Ibuhulog dun yung malamig na kanin. Ano na, bahaw, kumbaga. Nung high school din naman, parang naging ano na lang ni mama sa akin. Yung gigisingin niya ako. Ayun. Wala akong initiative na maggising sa sarili ko. Yun, natagagising. Tapos ako na yung nagtitimpla ng kape ko. Nung high school ako Ako na nga rin naglalaban ng uniform ko nun eh. Nung nagkasakit na si mama. Siguro third year ako. Doon natuto na ako maglaba ng uniform ko. Gabi-gabi ako naglalaba kasi isa dalawa lang uniform ko eh. Pinaka nahihirapan talaga ako laban yung medyas ko. Bakit? Ang nakakatamad eh. Talaga kinukos gusto. Kasi maalikabok sa amin nung high school. Kasi, ano pa, tabing kalsada pa yun sa inyo. Oo, ang daling dumi. Yung sapatos ko pa yung open yung taas. Yung ano. Saka hanggang hapon kasi talaga ako sa school kasi nga may practice pa kami. Oh, si Dandy po yung nanonood. Ay, Dandy po yung mag-share ka. Ako po ang almusal ko. Dandy, ikaw, ano bang naaalala mo nung estudyante ka pa? Kapag first week ng school? O yung ganap mo ngayong teacher ka na, ano nang mga struggle ngayong first week ng school? Anong kwento mo ngayong first week ng school? Nag-aaya ka di ba ng video? Ito, sumagot ka. Ayun, mga magulang. Tsaka ngayon yung mga magulang talaga excited. Pipicturean nila yung mga anak nila. Anak, picturean kita. Tapos ipopost nila. Halimbawa, Elijah's first day at school. Di pa yan makakontento. Pupunta, hatid, di ba? Lalo yung mga kinder, yung mga first timer na mag-aral. Magpipicture sa loob ng classroom. Tapos, or bibidyohan yung anak nila. Pero ingat kayo kasi baka mahagip yung mukha ng ibang bata. Bawal na kasi yun. Child protection eh. Pwede nyo i-post pero make sure na naka-blur or may emoji yung mukha ng ibang bata. Tsaka nagagamit na sa masama yung... Sa masama. Gulat ka na lang yung anak mo binibenta na pala online. Na naging, ginamit yung mukha sa ibang katawan. Basta ganun. Nakakalungkot. Grabe na yung AI ngayon. Kaya minsan kasi di maiwasan pero ingat na lang talaga sa mga predators. Yung mga ganap ng mga magulang. First week, pa yan? Masarap pang mga baon. Masipag pang mag-prepare ng baon. Pero mga susunod na buwan, baonan na lang ng pera. Speaking of baon, alam mo yung Nickelodeon na lunchbox? Yan, tapos may tumbler. Meron kami nun. Kompleto kami nun. Yan talaga. Rich kid talaga. Kompleto kami nun. Tapos, pancit canton yung baon. Pero pagkakainin mo na, humulma na yung pancit canton dun sa Pero pwede mo nang tusukan tusukan ng kandila. Cake pala. Cake pala. Yan, natatandaan yun ni Kim. Lunchbox. Naalala ko yung tsura nun. Orange may rocket at blue. Pa yung, yung tumbler. Yung tumbler. Tapos meron pa kami, tumbler Jollibee. Alam mo yan? Yan. Karoon din ako ng Jollibee, pero walkie-talkie. Pero wala ka nun. Ang payabangan pala to. Pero bigay lang yon mga pinsan-pinsan. Yun, kung naalala ko yung tumbler na yun iba. Hindi ka low dyan? Oo. Ang racket. Mayaman ang meron nun. Tapos ang kulit ng tumbler niya, di kalakihan. Tapos, rocket. Ayun, first day. Hindi naman first day, pero pagdating sa first week as a parent, hindi lang first week eh. Consistent kasi si mami for nung kinder. Siyempre, kailangan aalagaan ka niyan, babantayan ka. Doon talaga sila sa school. Kasi yung mga magulang yung nagluluto ng hot dish, tulong ng teacher. Noon? Or... Oo. Meron na ba noon? Nung daycare ako. Yung school kasi namin, tabi ng simbahan siya. May maliit na school doon. Si mama lagi nandun. Kasi sila yung nagluluto talaga. Ngayon ko lang nalaman yun. Kasi sila ate, nag-i-stay doon. Hindi, nag-i-stay sila ate. Tapos may mga parents daw na naka-assign per week or per day na. Ganun. Yun. Pero hindi ko sure kung sila mami na gano'n. Pero anong tatandaan gano'n? Di ba? Alam mo yung simbahan dito. Tapos yung gilid niya ng daycare. Tapos yung hindi pa ganyan yung gilid ng yung gilid ng barangay hall. Bahay yan dati. Open area. Tapos doon kami nakiki-sit in ba? Tapos parang may mga upuan doon. Naalala ko, nahigad ako doon. Yeah. Propantal ako dito. Yun yung, kasi doon kami kumakain. Higad ako doon. Check ko. Sa Peras doon ang daming higad noon. Kasi maraming puno. Oo, mapuno. Yan, bigla ko lang naalala kasi nga, doon kami kumakain nila mami. Tapos, ano ba yung mga bakong ko? Tapos, cheesecake ata. Basta basic lang. Tapos, resto. Resto. Oo nga. Ganun nung naalala kong daycare kami. Di umalis si mama. Nandun sila. Tapos,
meron pang separate na room na doon sila nagluluto ng hot dish. Minsan nga pati kanin tsaka ulam namin. Kasi para masiguro talaga na healthy yung kinakain ng mga bata. Siguro may budget din yun. DSWD nga, di ba? DSWD. Yun yung mga ganap ng mga magulang. Pa, mga kulang na lang pumasok ng classroom. Talaga nandun sila nakabantay. Hindi kaya nasa malayo. Siguro kasi alam nila na yung bata medyo nag-a-adjust pa, baka umiyak, ganyan. Yun, nakatuwa. Tapos pag uwi niya, kamusta ka sa school? Kompleto pa yung naka-uniform talaga yung bata. Nakatawa yung mga batang pag pumasok, kompleto yung uniform. Talaga nakasapatos. Kompleto talaga, may name tag. Ang hassle pag yung first day, maulan. Tapos nag-suspend. First day ng college naman. Nung college, oo nga. Yun, naaalala ko pa talaga, malinaw talaga. Ang una kong kasama nung college, si Elaine. Si Elaine talaga. Lalakad, parang sabi, chat-chat kami nun, sabay kami sa jeep, sabay kami naglalakad pa school. Tapos parang, ayun, ibang experience naman yun, parang hindi pa nagsisimula, parang stress na ako. Kasi alam mo, college na to, ang dami ng ayun. First day ko, pero nakabahan. Tapos, hindi ko kasi alam kung, parang, yun nga, na-share ko na yun, di ba? Ang first time kong mamasahe na ako lang nung college. Kasi kasi school ko nung may pasok na nung enrollment. Nung may pasok na, kasi nung enrollment, kasama ko pa si mami. Tapos, first day, di ba yung pagpasok doon sa Mikuayan Annex? Di ba may kanan, kaliwa pa yun? Alam mo kung saan ako? Kumaliwa ka? Kumaliwa ako. Sabi, pero wala maata school dito. Mga bahay yun. Di, siyempre, pag mali talaga pag kumakaliwa ka yun. Dapat kakanan ka. So, yun nga. Pagpasok ko, yun, daming estudyante. Orientation. Tapos, sakto nga nun, may ka-schoolmate ako na sa klase din natin. Sa kanya muna ako sa mga... Sino yan? Si John Paul, di ba? Kami kasi ni Elaine, sinundan lang namin yung mga estudyante. Yung time kasi na yun, wala kasi di ba yung enrollment, tsaka yung interview, yung exam, sa kabila, sa luma. Sa lumang building. Tapos biglang yung first day, doon na sa annex. Kaya buti nga lumapit. Tayo yung unang batch na doon. Tayo na yung last enrollment doon sa luma. So, Tapos, naalala ko nun si yung kaklase natin, Nakaitim. Nakaitim siya. Nakaitim ba? O, naka-uniform, pero yung mga gamit niya itim. Yung big notebook niya, kulay itim, tapos may salamin. Tapos, binubulong ko sila. Hindi yung klase natin ng weird. Tapos, tinanong pa niya ako, anong oras na? Yung nakaka-intimidate. Anong oras na? Ganyan. Nagot ka naman siya. Tapos, basta nang i-intimidate siya. Tapos yung naging kaklase natin siya. Yun, alam ko, BSR pala siya, English. Nung naging kaklase na, nakikilala na natin siya. Okay naman pala to. Natatandaan kong moment nun ay yung mga first week natin, lagi na ako sa likod. Tapos kaming dalawa. Tapos iniinis ka niya. Tapos ngayon, pag naalala ko yung moment ko. Kasi naalala ko pa itsura mo nun eh. Kung paano ka mainis. Ano ba ka mainis? Parang ginagano. Basta lagi ka niyang binubuli. Oo. Habang naalala ko, lagi yung naiisip, wala, mo siya pala yung mapapangasawa ko. yung tipong gano'n. Na from nung moment na yon, di mo ma-imagine. Siyempre, maiisip mo ba na siya yung mapapangasawa? Maiisip mo ba na doon ka na agad sa future mapupunta? Pero nung nisip yun, kasi nga naalala ko pa yung mukha mo. Parang hindi siya nakakagulat eh. Parang Ka-amaze. Oo, yun na pala yun. Siya na pala yun. Struggle sa akin yun kasi wala akong pakilala. Hindi ko alam kung paano express yung sarili ko. Wala. Hindi ko talaga alam. Kasi, nung nag-high school ako, nahihirapan ako express yung sarili ko na parang patago lang ako sa bahay. Pero aminin mo, ko. nung college ka rin naman natutong mag-express ng sarili mo. Pero nung nagkakaroon ka na ng kaibigan. Nagkakaroon na ng kaibigan. Doon na lumabas yung kalokohan ko. Kung ano ako ngayon, ganyan. Nakakatuwa. Tsaka hindi ko nga maisip na makakatapos ako. Matatapos ko yung
college natin. Tsaka nakakamiss sa college na pwede kang hindi mag-uniform. Oo. May wash day. May wash day. Tapos may pasok ng hanggang gabi. Oo, medyo Tapos nasyak ako pasok doon. sa Sabado. Medyo nasyak ako doon na hanggang 9 p.m. May klase pa kayo. Oo, Monday. Monday pa. Monday, 8 a.m. pasok natin. Tapos ang uwi natin, 9. Mm. Tapos pagdating ng Tuesday, ganun maaga na naman yung pasok natin. Parang L day natin yung Monday, tapos Tuesday. Bilang Wednesday, nababawasan na. Pagdating ng Thursday, parang Thursday. isa lang subject natin. 2 p.m. na ata Oo, pasok 2 p.m. pa. 2 to Ganun. 9. Oo, ganun. Oo nga. No. Psychology. Friday lang pala yung medyo, parang Wala tayong pasok na Friday. Naalala mo Wednesday, nung Friday. Wala tayong pasok. Wednesday? Meron tayong pasok ng Wednesday. Wala. Alam ko wala. So, hindi tayo nag-wash day. First sem, wala tayong pasok. Sabado may pasok tayo. Mhm. Yun yung wash day. Wednesday tsaka Saturday. No? Mm. So, yun. Tapos, yun na, pero yung pagpasok ng college, parang, hindi ko kaya to. Ba't ba English yung kinuha ko? Ba't ba ito yung... Wala talaga sa puso ko na mag-teacher ako or ganyan. Hanggang ngayon naman, hindi na ako nagturo, di ba? Oh. Parang, yung time nga din, ba't ito yung pinasok ko? Pero, habang tumatagal yung course, in-embrace ko na lang. No choice eh. No? Hindi, in-embrace ko na lang din siya. Tsaka sa mga kasama na din. Oo. Di mo na namalayan. Black section na kasi. Struggle. Mga ganap ng teachers. Ikaw, anong naaalala mo? Ganap ng teachers. Nung nagtuturo ka pa. LM yung hawak ko nun eh. Hindi ko in-expect na mag-elementary ako. Kasi approach ko talaga pang high school. Siyempre, binabaan ko yung level ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko na nung una. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Mga bata. Nakapag first day ka ba talaga? O kalagitnaan na ng school year? Na LM? Oo, nung First day. school na yun. Oo. First day. Ano nangyari nung first day? Pasok at turo. Pagpasok ko, ang hirap. Grade 4 yung hawak ko. Kasi yung grade 4, medyo childish pa eh. Tapos ang dami nila. Tapos, hindi naman sa ini-intimidate ko sila. Pero yung parang approach ko sa kanila, pang matanda. Tapos, ang feedback sa akin ng ibang teachers na, wag masyadong seryoso. Hindi rin may mga nagreklamong bata na, na ang seryoso ko daw, or yung approach ko talaga ay pang high school, ganun. Medyo naglaylo ako. Alam mo naman, ayoko talaga ng bata dito. Pero, nalipat naman ako ng grade 5. 4 and 5 pala. Tapos, pinix na lang ako ng grade 5. Yun, sakto, yung grade 5, konti lang sila. Siguro mga 20s lang. Ayun, dun ko na dun ko naka-vibes din yung mga bata. Kasi, ganun pala talaga yung technique eh. Pa sa akin yun yung technique ko. Kukunin ko muna yung loob ng mga bata. Pero, I always set boundaries. Na hanggang dito lang. Sige, magkabiroan tayo. Pero pag lumagpas ka na, hindi na si Sir Francis. Diba? Tapos, okay na. Hanggang sa umakyat na ako ng high school, lumipat ako ng school. Doon ka talaga doon mo nakita yung sarili. Doon ko nakita yung sarili ko sa teacher. Pero, yun nga, diba, hanggang ngayon naman, hindi na ako nagtuturo. Pero, doon ko na-enjoy yung experience ko as a teacher. Kasi diba, prefer ko nga talaga is high school. Tapos, doon pa natupad yung ko na mag-coach. Oo. Pero, ang hirap mo na Apat na subject. Mape. Apat na preparations. Ginito mo yan di ba? Doon na stretch. Siguro kasi unang taon mo pa lang. Pero kung susunod na taon ka pa, siguro medyo magagamit. Pero ni-stress talaga ako Pero wala naman talagang mahirap na madaling trabaho. Pero di ko in-expect na ganun. Although pangarap ko yung school na yun kasi nandun ka din Hindi. Na-stretch ako doon kasi first year. Yun yung word, stretch. First year to fourth year, yun yung hawak ko. Tapos 2 sections pa. Tapos, nung dumating nga si K to 12, diba? Dati kasi nung time natin yung MAPE,
as one lang eh, di ba? Nung dumating yung K-12, naging parang per component, naging subject na siya. Biruin mo, yung exam ko, 120 items. Kaya yung... Tsaka walang health nun. Sa Parang atin, MAPE. musika, sining, at edukasyon, pagpapakalaga. Edukasyon pangkatawan. Ano ba yun? Basta, MAPE. MSEP, Oo. MASEP. Parang wala pang health kasi science na siya. Oo. Tapos nun, yun nga yung exam ko, pinakamababa na 8 pages. Kaya ang tinatanong lagi ng mga bata, Sir, kung ilang exam natin, ilang pages? 120 items. Nagugulat sila. Kasi nga, ganun yung nangyari nung dumating si K-12. Tapos, in-enjoy ko talaga. Kasi nung first week, first month, medyo, shaky. Kasi hindi ko pa makuha yung ugali ng mga bata. Kasi makikisama ka din eh. Mag-set ka din ng boundary. Ka din, titingnan mo din yung mga ugali ng bata. Pero nung unti-unti, nakuha ko na, yun, maano na din yung sa akin ng mga bata. Legal ka. Oo. Ang hirap iba-iba talaga yung atake ng teacher. Iba yung atake pag private, pag public, pag LM, pag high school. Actually, iba-iba naman din talaga kahit iba-ibang batch, iba-iba yung set ng bata. Ang isa pa sa mga nakakatuwa kapag teacher ka, or kahit LM high school, yung mga malalambing na bata. Yun yung namimiss ko as a teacher. Yung malambing na bata. Yeah, yan ang ganap. Mga ganap ng teacher, talagang sa public talagang pusong-puso, sa brigada. Yung parang bahay na nila yung classroom talaga, alam mo yan. Kaya ako wala akong boses, nagsisimula ang klase. Kasi pwede namang hindi mo yung gawin. Alam mo yun. Today, or as a teacher, yung mga in-expect mo mga bata, maugali nila, diba? Titimplahin mo pa. Tinitimpla mo pa. Kailangan talagang mag-set ka ng malinaw sa kanila yung rules. Na kapag ginawa nila yun, or may nilabag silang rule, ang ibabalik mo sa kanila, di ba napag-usapan natin yan day 1 pa lang. Maano nila, talagang titimo sa isip at puso nila na, oo nga, naging agreement namin. Yun nga, parang dapat unahan mo na sila. Yes, unahan mo talaga sila. Ganun naman yung ginawa. Kasi sila, alam mo, yung mga estudyante, nanansya din talaga yun. Oo, nanansya. Pag nakakuha sila ng pagkakataon kilala mo tayo, naging estudyante din tayo. Kaya alam natin ganito yung mga pala siya. ugali nila. Lalo na pag hindi ka consistent sa implementation mo ng rules. Kumbaga, di ba, mayroon may kasabihan na, punta ka palang pabalik na. Nagawa na namin yan. Yun lang yung... Pero kasi ako nung nag-aaral ako, talaga sumusunod lang ako. Takot kasi ako. Sumusunod ako kasi takot ako. Hindi dahil merong rules, takot talaga ako sa mga teacher ko. Siguro may part lang na kung sumusunod ka man. Siguro may part na lang na nagloloko ka. Palitan ka din. Nung high school. Oo. Pero ako din naman. Ganun. Pero pabulong-bulong lang na rin yung teacher mo. Laging absent. Ayan, absent na naman siya. May takot din. Oo. Kasi, pero pag sinabing ganito gagawin, talagang susunod. Lumaki tayo na may respeto sa ibang tao. Sa nakakatanda. Diba? Tsaka yung takot tayo mapapatawag yung magulang natin. Ayoko. Nakakahiya. Talagang iiyak ka talaga. Mapatawag na yung magulang mo dahil may nagawa ka. Mabuti, hindi yung Napatawag ka ba napatawag ba si mami noon? Hindi. O hindi naman? Napatawag si mami kasi first honor ako. Wow. Naman. Pang ilang beses ko na ba sinasabi? Oo, bihira ako mapagalitan ng teacher ko noon. Naalala ko lang talaga yung grade 1. May ka. Kaya hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan eh. Kahit napakabait niyang co-teacher. Totoo lang, nanay talaga siya, napakabait. Pero naalala ko talaga no teacher ko siya. Masungit talaga siyang teacher. Pero, alam mo yung mga masusungit na teacher, sila yung talaga nagmamahal sa'yo. Kasi gusto nilang matuto ka talaga, lalo na sa pagbabasa. Kasi ang galing nun magturo sa pagbabasa. Sa kanya ako natuto talagang magbasa. Hindi, ng kinder. Mas magsipag sa pagbabasa.
Yun. Tsaka dati yung mga principal nagpapabasa talaga sila. Pupunta talaga sila sa room. Punta sa room yun. Naalala ko yun. Si Sir Art. Art o pangalan. Yeah, kasi Ma'am Lucas, kasi wala na siya. Talagang yung kakabahan ka din. Kahit magaling ka na magbasa. Oo. Basta sinabi mo Basta papabasa si principal. Sa room talaga. Sa room talaga. Kakabahan ka. Kaya noon, walang bihira yung nakakaakyat ng high school lang hindi nakakabasa. Hindi lang yun. Bihira yung nakakaakyat ng grade level na hindi sanay. Oo. Kasi nagpapabasa Ayun, kasi talaga yung principal, yung mismong teacher. Tsaka noon, pag yung teacher absent, si principal pumapalit. Tapos, yun sa pagbabasa naman, may part din si teacher doon na siya yung nagpapabasa, di ba? Ako may sa akin nun. Parang level 1 teacher, level 2 yung pagpabasa principal. na. Parang, parang 5 paragraphs lang yun ata yun, papabasa eh. Basta makita yung comprehension mo kasi may mga tanong. Pag may mali ako nun, parang down na down ako. Kasi gusto ko talaga perfect. So, 5 questions lang ata yun. Talagang ninanamnam ko yung kada salita para masagot ko yung mga tanong. Talagang pagsisikapan mo. Kasi hindi naman sa walang bearing. Pero kasi yun eh. Natawag doon? Parang achievement mo kasi. Achievement mo kasi tsaka part din yun na test ng teachers. Oo. Baka pagalitan ka pag magalit yung teacher. Alala ko nung nakabasa ako ng maayos. Binigyan kami ng toothbrush saka toothpaste ng principal. Dati may namimigay pa ng chocolate. Oo, mga ganun. Tapos nagkaklase kami sa stage. Kasi yung teacher namin absent. Siguro yung susi, wala. Kaya sa stage kami nagklase. Principal yung nagtuturo sa amin. Ganon. First day of school, 2 minutes. Actually, 1 minute na lang. Yun, tama, tinetest mo na lang. Tinetest mo yung mga bata. Tapos, sungit-sungita. Tapos, habang tumatagal na parang nagiging komportable na, nagbibuild ka naman ng relationship na. Pero at the same time, yung rules mo pa din, dapat stick ka pa din sa rules mo na. Ito ang rule. Saka may mga nadadagdag sa rules. May mga nadadagdag sa routine na hindi mo na-discuss ng first week. Crucial yun eh. Crucial yung first week talaga. First week, Doon ka mag-i-establish ng discipline, ng rapport, ng rules, routine. Naging questionable ako dun. Nung sa high school. Hindi ko alam kung anong ginawa ko eh. Pero, bakit daw yung kabilang section? Pinalabas ko. Tapos yung kabila, hindi. Kasi nga, itong mga students doon sa pinagtuturoan natin, sabik na sabik sila mag-PE. Tapos, siyempre, pag first day of school, tatanungin siya, ano expectation mo sa subject natin? Pag ganun. Oo. Alam mo lagi, ano laging sagot nila? Expectation ko po, Magpi-PE. PE po, PE. PE. Hanggang sa matapos yung pinakadulong bata. More PE. Kasi nga, sabik sila lumabas. Tapos, yung kabilang section, pinalabas ko sila hindi. Sir, ba't ganun sila pinalabas ng pamilya? Hindi ba, sabi ko, pag maingay ganyan. Pero nagtampo sila. So, parang nawala ako dun sa rules ko. Tapos, kahit pa paano, bumawi ako dun sa kabila. Kailangan consistency ka. May consistency ka. Pag kasi nako-confuse yung bata, ano ba talagang gagawin? Akala ko ba ganito? Doon na nababawasan yung nila. Respect nila sa'yo. Saka yung pagsunod nila. Kailangan talaga malinaw. Pero hindi, may mga time talaga na magkakamali, trial and error. Ganun sa classroom yung mga teacher eh. Muna, ito, try ko nga muna to. Kung di effective, iba na naman. Ang mahalaga nun, mabuild yung relationship nyo. Nandun yung respect ng mga bata sa'yo. Saka yung respect mo din sa kanila. Diba? Hindi naman laging nasa yung authority. Yes, nasa yung authority, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Dapat nirespeto mo din sila. Yung feelings nila, yung pakikinggan mo sila. Papakinggan mo sila. Feelings, yun, etc. Mga nararamdaman. Dapat na hindi mo dapat ini-invalidate na, yun lang, umiiyak. Oo, na ko talaga estudyante ko. Bigla na lang siyang umiyak. Bakit? Yun lang yung medyo, kailangan kong i-manage. Parang galit agad ako, may umiiyak. Bakit umiiyak? Kasi po, siya na nga yung nakasulat dun sa, kasi sabi, umiiyak siya. Kasi natatakot siya na papagalitan siya nung nanay nung bata na nasulatan niya. Parang inaasar-asar nila. Umiyak siya. Sabi niya, sino ba nagsulat? Tumami naman siya. Ako po, hindi ko naman po sinasadya. Bakit ka umiiyak?
Kasi po, pinaprank po nila ako, napapagalitan daw po siya kasi sinulatan ko siya. So, hindi naman sinasadya, pareho naman, nakasulat ka naman din pala talaga. Sabi mo na, mag-sorry ka na lang, sabi mo hindi mo sinasadya. Tapos pag nakita mo na nagsasorry na siya, tapos sincere, tapos umiiyak siya, sorry, take ko sinasadya. Parang, Pag-melt ka din. oo, talagang bata talaga sila. Kailangan pag yung nag-aaway, isettle mo din agad, hindi pwedeng hindi mo sila papansin. Tumigil na kayo, yung ganun. Kailangan, may masettle, kasi isipin nila, wala kang pakialam. Dapat pinaghaharap agad. Oo. Kasi baka mamaya matuloy pa sa labas yun. Ngayon nga eh. Babae at lalaki. Siguro kasi kung dami umiyak, kahapon may umiyak. Bigyan sa sulok, dalaga na. O bakit? Anong ginawa? Anong nangyari? Pero bago kasi yun, yung estudyante ko dati, so grade 6 sila ngayon. Ma'am, yung estudyante niyo po, crush daw po to. So grade 5, crush daw, grade 6. Tapos, tinawag ko, pinakilala ko pa. Tapos parang siya, nonchalant lang. Bigla siya nagpunta dun sa room nung pinsan niya. Kasi may pinsan siya dun, nakaklase na itong mga guro kinausap niya na, bakit mo sinabi? Ganyan. Hindi siya nagpahalata na totoo. Maya umiiyak na. Tapos sabi ko, bakit? Iyak talaga siya. Dalaga na. Sabi ko, kasi po siya, pinagkakalat na, ayoko nga po na pinagkakalat yung ganito, ganyan, yung crush ko siya, ganyan. Normal naman na may crush, pero ayaw niya nung pinapahalata, gano'n. Sabi ko, sige, kakausapin ko siya. Hindi ko na nakausap. Nakalimutan ko sa Monday na lang. Sabi, umiiyak yung nasa CR yung babae. Tapos, nag-lock naman siya ng CR. Kasi, problema, kailangan ko na naman palitan kailangan ko maghanap ng concrete, yung pakong mahaba. Kasi yung lock doon ganyan. Tapos nalalaglag siya. Maiksi. Nalalaglag, kailangan pako para Nilalagay natin dyan. Ano ba yun? yung chopstick. Yung pang ganun sa Kasi buhok. hanap na ako. Kasi delikado, bumubukas. Ayun na nga, may nangyari na nga. Umiyak po si sabi ko, bakit? Nakikita ko talaga namumula yung noon niya. Tumama yung pinto sa ulo niya. Tapos, lalaki yung nakatama. So, medyo mahirap yun sa babae, lalaki, baka alam mo na. Sabi ko, baka hindi ka ba yung pinto? Oo, Hindi alam ng lalaki may tao sa loob. Okay. Sabi ko, baka hindi ka nag-lock. Nag-lock naman po ako, kaya lang po, nung pagbukas ko po, bigla niyang tinulak. Parang hinila niya na, tinulak pa. So, lalo siyang naganon. Kasi, nadagdagan na naman yung mga rules na, ganito gagawin natin. Pagpapasok kayo ng CR, kailangan buksan yung ilaw. Kasi hindi sila nag-iilaw. Kasi maliwanag naman. Baka kumatok muna. Oo, tsaka yun, kumatok. Pag magbukas kayo ng ilaw, para alam sa labas na may tao. Pag nakabukas yung ilaw, alam niyo may tao. Pag nakasara, may walang tao. Tsaka matuto kayong kumatok. Pag walang sumagot, walang tao. Pag may sumagot, ibig sabihin may tao. Ganun. So, natututunan nila over time yung pag may nangyari na. Tapos natatandaan nila. Kaya yun, kapag minsan naman, natatandaan na nila. May nakaiwan na nakabukas yung ilaw, pero nakabukas yung pinto. Ibig sabihin, walang tao, pero naiwan. Ma'am, bukas yung ilaw, wala namang pupunta siya doon, papatayin niya. So, nade-develop din yung responsibility sa kanila. Yun, nakakatuwa tong batch na to, sana hindi sila magbago. Nakikita ko nagpapagpag ng yung basahan, yung ganyan natin basahan. Pinapagpag nila dun sa puno. Kawawa nga yung puno. Merong chalk, kasi doon nila pinapagpag yung chalk, tapos basahan. Hindi ko yung sinasabi na na ipagpag nila. Tapos merong lumalapit, kambal. Ma'am, pwede po ba akong maglinis ngayon kahit di po ako clean? Pwede. Naiinip kasi. Ayun, nakakatawa naman. Kala ko mga baby pa sila, pero naman. Pag yun minsan lang nakakalimot, kailangan paalalahanan mo ulit. Ayun, masaya, nakaka-happy na ganun sila. Praying na hindi sila magbago. Hindi kasi ako nag-advise. Oo nga. Kaya, masaya maging advice. Wala akong experience na may parang ituturuan yung mga anak. Masaya. Kapag break time or pupuntahan. Ikaw, doon, real time mo. Uupuan ka, kakausapin ka, kaya may makipagpulitan. Yung bonus na sa amin. Sa akin lalo. Oo. Di ba sa atin doon? Sa natin doon? Mag-CR ng babae lalaki. Dahil lang may upo doon. Sir, may nag-uwi pa nga ang cellphone ko, di ba? Uy, pasuan na, lagpas na tayo sa oras. Hindi, tignan na 3 minutes na lang. Yun, nakakatawa. Tsaka hindi ko alam kung binubola lang ba ako ng mga dati ko estudyante. Oo, Pero iba yung
Ewan ko, parang... Di ko, May parang di ako something. naniniwala. Oo, kahit sa akin din. Yung, sir, ganito, ganyan. Oo. May, hindi mo alam kung binobola ka ba Oo. o talagang galing yun sa puso nila na ewan. Lalo, high school. Isa kasi pagdadating ako, naririnig ko silang bumubulong. Uy, si Ma'am Donna, si Ma'am Donna. Parang gusto nila akong lapitan. Pero kasi di ba nga pag umaga, poker face lang ako. Kasi, syempre, wala pa sa mood. Ganyan, basa-basa pa yung buhok ko. Pag nagkakape. Oo. Siguro gusto nilang lapitan ako, pero nahihiya sila kasi di ko na sila estudyante. Tapos simangot ako, ganyan. Baka gusto nila kunin yung gamit mo. Oo, yung gaya dati, gano'n. Kahit Okay, malayo pwede sila, naman naririnig nila. ko sila na, parang natutuwa sila, nakita na nila ako, gano'n. Parang natanong sila, pinapanood nila yung bawat galaw ko. Ibig sabihin, naging malaki yung impact nila sa'yo. Ewan ko. Mo sa kanila. Ewan Noon. ko. Totoo yun. Kung ako man sabi, yun yung feeling ko. Ay ma'am, hindi ka namin makakalimutan, pero aastig-astig yung pagkakasabi. Parang nanloloko. Tapos sabi nila, ma'am, balik na lang ako. Ma'am, dito na lang ako. Mainit dito. Hindi ma'am, okay lang. Ang hirap paniwalaan kasi alam mo naman na yung love mo sa kanila, tough love. Nagsusungit ka, pero mararamdaman naman nila na mahal ko sila. Mahirap naman din kasi hindi magpakatap. Oo. May Hindi soft pwede. ka lang. Mahirap. Hindi pwedeng puro love lang. Walang hate pero love lang. Yeah. Siguro this week lang yun kasi medyo nag-a-adjust pa. Nag-a-adjust pa sila. Pag mga ilang buwan na yan, dadaan-daanan na lang ako. Na-miss ka lang talaga. Oo. Feeling nila grade 5 pa din, magkakaklase pa din ako pa rin advice. Lipas din yun. Hay, nako. So, yun ang mga ganap. Sabi ko, 45 minutes eh. 45 lang. So, yun ang mga ganap tuwing first week ng school. Mga struggle, mga masasayang moments ng mga estudyante, mga guro at mga magulang. So, we're praying na maging productive ang school year, maging meaningful, na proteksyonan ng bawat lahat. Bawat isa. Lalo na, June. Puro bagyo talaga. Mag-grow ang mga estudyante sa school year. So, anong iiwan mo? Iwan ko sa kanila. Maging masunod rin ako sa teacher. Yun na yung kasiyahan ng teachers. Oo. Hindi naman natin maiiwasan na magiging makulit kayo. Pero, bawas-bawasan na. May pagbabanta. May pagbabanta. Hindi, lang. Enjoy lang. Enjoy nyo lang. Kasiyahan na ng teachers nyo ang di ma-stress. Di ba iwasan yun? Parang kasama pa, kabit na ng pagtutulog. Tsaka more patience sa teachers. Especially sa mga magulang. Lalo yung nag-uumpisa pa lang magbasa, yung maaga nagigising. Yan. Oo nga, hindi lang naman teacher yung hirap eh. Mga college students naman, yung pagpupursige. Huwag niyong sayangin yung chance na binigay sa inyo. Pag-aralin kayo. We've been there. Yeah. At lang kami, swerte kami na mayroong, anong tawag sa college natin? Scholarship that time. Kaya ayusin yung buhay. Tsaka yung average, general average sa college, may impact siya sa pag nagtrabaho ka. Oo, may impact yun sa pag... Oo, hanggang masteral mo. Kasi ngayon, pa nag-a-apply. Sa mga requirements, kinukuha nila yung general average mo nung college. Parang may bearing siya. Tsaka pag nag-apply ka ng trabaho, parang may bearing yung sa pointing yung average mo nung college. Hindi lang. Sa ranking, meron siya, kinukuha siya. Siyempre, yung rating mo nung word exam, may point din. Pero more than the grades, siyempre yung mga natutunan mo talagang skills sa college. Kasama dyan yung patience din, yung pagiging responsible, pagiging professional. Kasi kahit sa college pala, kailangan matuto ka na maging professional. Lalo na sa teachers. Kasi yung pag natuto ka na niyan, magiging madali na lang para sa'yo. Kahit paano pag nagtrabaho ka. We will be dealing with different people, different boss, iba't ibang tao. At ito na yung reality ng buhay.
Yeah, so make the most out of your schooling. Enjoy lang. And laging tatandaan, hindi lang yung lesson, hindi lang sa subjects. So, ang lesson natin, wag, Magnanakaw. sabi ni. Lola Kirks. Wag magdala. So, di yun na nga. So, panibagong episode na naman ng ating ang natapos na hindi naman pinag-isipan pero Makabuluhan naman. napag-usapan na. Ni iba mo. Ay, hindi iba ko ba? Good night, everyone. And God bless Ayun na. till next time ulit. 11:05. Uncheck brought to you by Brought to you by Textrometal Plant, TPL, Guapisin, Robito, CDM. Thank you. ano ba yun? Ano yung ano ni Chico? Yung mga sponsor niya. Kaning bawal. Ano ba yun? Ano yung nest fruit? Ano yung fruit salad? Ano ba yun? Miss Pruta, mapapapruta ka. Ay. Diba? Yun yun. Yung ba yun? Mm-mm. O yung ano? Uy, ang alat. Ano ba yun? Itlog na maalat. Itlog ni Arma na ata yun. Alay pa ba? Mapapapuwi ka sa alat. Puwi ang alat. Sabi. Bloopers pala. Good night, everyone. Bye. Naghang na. Ayun na mag-end. Ano ba to yung end? Si Biko. Mayor Vic. Ayun o, nag-load. Ikot na siya. Every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Through the years, the mugs might